Yo, what's up mga koys? Another day, another vlog na punta. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking daily vlog. Koys El Kingani! Yun mo guys, eto na, magpapagupit na tayo at kasama ko nga pala yung kapatid ko. Magbablog na rin daw siya, kaya supportahan natin. Pero biro lang, paano magbablog to? Sobrang mahihain na ito, lalong lalo na pag maraming mga tao. Aray mo! At balik tayo, pagdating natin dito sa Binuni, ay tatlo lang kaming pasahero ni kuya. Kaya eto, nililibang muna namin yung sarili namin habang hindi pa puno. At alam ko, mamaya pa tong tatakbo dahil tanghaling tapat pa. Fast forward, sa wakas, tumakbo na. Actually mga kuys, bago kami umalis ay kumain muna kami ng panangalian. Baka kasi abutan kami ng hapon. At syempre, pag kumain kami sa karinderya ay magastos dahil dalawa kami. Kaya mas mabuti na nakakain na kami. At dito na kami bababa sa may gilid ng palengke. At magbabayad na rin tayo ng pamasahe. At dahil pareho kaming SP, so bali 45 pesos lang yung bawat isa sa amin. At dito, tinignan muna niya yung mga kwintas at hikaw rito. Pero wala siyang nagustuhan, kaya lumipat muna kami rito. At ayun, nakapili agad. Wala nang pag-aalinlangan na. Diretso talagang eto yung gusto ko kuya. At dahil bumili yung kapatid ko, ay may prehikaw siya. Sheesh! At dito naman, medyas yung bibili niya para sa pasukan. Ngayong June 8 sila, papasok na ngayong June 8 kami, kakabakasyon pa lang. Napasabi na lang yung kapatid ko, napalit kami. Aray mo, may bibilin lang pala siya rito ng mga gamit. At dahil sa kanya yung gamit na binili niya, ay syempre, siya yung magbabayad. At eto, 15 pesos na lang yung natira sa pera natin. Aray ko! At papagupit na naman tayo dito sa may palengke. Sa pinapagupitan natin last time. Mga isang buwan na tayong hindi nagpapagupit ng buhok. Last time kasi sa RO pa, yung gupit na parang army. As in, sobrang ikli talaga. Kita nyo naman sa mga past vlog ko, yung time na ROTC pa. At buti na lang, pagkarating namin, ay walang susunod. Kaya tayo na. Iba rin tong style ng pangugupit ni kuya. Tatapusin muna niya yung isang side. Tapos sa kabila naman, yung ibang barbero kasi, ay sinasabay yung magkabilang gilid. At di ko ina-expect na may batang nakakilala sa atin. Pagdating niya, ay nakilala niya agad ako. At sobrang sarap na pakiramdam na may mga bata palang nanonood sa mga vlog natin. Mark Jan, shout out! At pagkatapos, dito naman tayo, magpapakulay tayo ng buhok. Kala ni ate, yung kapatid ko magpapakulay, ako pala. Kaya natawa kaming lahat. Actually mga kuys, etong pagkukulayan natin ng buhok ngayon, ay gilid lang to doon sa pinagupitan natin ng buhok kanina. Kaya dito magal ay eto, tayo agad inasikaso ni ate at tinanong niya kung ano ba daw yung kulay ng buhok yung gusto ko. At sabi ko, pula, at nagulat siya dahil bibihira lang daw yung magpapakulay ng buhok sa mga kabataan ngayon. Binlits muna ni ate para lumabas yung kulay at eto yung naging kulay ng buhok ko. Pagkatapos nilagyan na ni ate ng finished product o yung pulang pampakulay at grabe yung blitz, parang nilagyan ng sili yung ulo ko. Sobrang hapdi, pero sabi ni ate ay normal lang to. At habang naghihintay tayong banlawan to, ay nanood muna ako ng TikTok. Total kakaload ko lang kagabi para hindi naman tayo antukin rito. Sheesh! At eto yung lumabas na kulay ng buhok natin. Kanina nga pala ay biniduan tayo ni ate dahil ang ganda daw ng kinalabasan na kulay. Yung iba kasing kinulayan niya ay hindi ganito. Bumili na lang din kami ng kapatid ko ng tinapay at uuwi na kami. Grabe, inabot tayo ng 3 oras dun Mga 1 oras sa paglagay ng bleaching at 1 oras para sa pampakulay. At yun lang mga kuys for today's video.